Isang mapagpalang gabi sa ating mga kapatiran dito po sa Macau Filipino Community Seventh-day Adventist Church. Happy Sabbath po sa inyo mga kapatid, at purihin ang ating Panginoon sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang awa, sa kanyang patnubay na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Maraming salamat din po kay Sister Cabaluna, Dina Cabaluna, na siya nagiging tulayo pang ako na inyong kapatid ay makasama po ninyo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, sa pagpupuri sa kanyang dakilang pangalan. Isang karangalan na ako po ay nabigyan ng isang napakandang pagkakataon na makapangusap sa inyo sa gabi pong ito. At ako man din ay nagagalak sapagkat hindi ko rin inaasahan na ako ay makarating sa inyong bayan dito sa Macau. Purihin po ang Panginoon sapagkat hindi po kayang pigilin ng anumang dahilan na maantala ang kanyang bayan na mag-aaral ng banal na salita. Ang Diyos ay humahanap ng paraan upang ang bawat isa sa atin ay matugunan ang ating pangangailangan at higit sa lahat, mabigyan tayo ng kasiyahan upang makarinig ng mga magandang pagbabalita ng salita ng ating Panginoon. Nais kong dadalhin sa inyo yung pag-aaral sa gabi pong ito. Ang pamagat po ay ang bayan ng Diyos, paglalakbay noon at ngayon. Ang ating susing talata po ay masumpungan po natin sa mga aklat ng Lucas sa kabanata ng 21 at talata 36. Ang sabi po dito, datapwat, mag-ingat kayo sa bawat panahon at manalangin upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Anak ng tao, si Jesus na ating Panginoong Diyos. Ang sabi po rito mga kapatid, na tayo po'y mag-iingat sa bawat panahon at manalangin upang kamtin natin na tayo makatakas sa lahat ng mga bagay na ito. Ano kaya yung mga bagay na dapat nating takasan sa mundong ito? Alam niyo mga kapatid, ang ating pong buhay sa mundong ito, habang po tayo ay naglalakbay palapit na sa lupang pangako na ipinangako ng ating Panginoon doon sa langit na bayan, lalong humihigpit, lalong tumitindi ang ating laban. Lalo tayong pinahirapan ng ating kalaban ng dyablo upang ang bawat isa sa atin ay hindi makarating doon sa pangako ng ating Panginoon. Sinisikap ng dyablo. At alam ko na ako'y hindi ligtas. Kayo ay hindi ligtas sa mga pamaraan ng dyablo. Kung paano tayo masilo, kung paano tayo mabitag, at kung paano tayo mabigo sa mithiin po natin na langit na bayan. Ganon katindi ang ating laban sapagkat alam na ng dyablo na maiksi na lang ang kanyang panahon. Maiksi na lang ang kanyang panahon at siya'y may galit para sa bayan ng Diyos. At ang galit na ito, kasama na po kayo. Galit ng dyablo sapagkat tayo ay ating ipinakikita kung gaano tayo katapat
sa ating Panginoon. Kaya titignan natin mga kapatid, yung paglalakbay ko natin ngayon, patungong langit. Nais kong ibalik ang inyong mga isipan sa panahon na ang bayan ng Israel ay nagiging alipin ng bayan ng Ehipto. Na kung saan ang bayan ng Diyos, ang bayan ng Israel, ay naging alipin sa bayan ng Ehipto na kung saan sila'y dumadanas ng paghihirap. Sila'y naaapi. Sila'y pinahirapan. Kaya nadinig ng Diyos ang kanilang mga hikbi at ang kanilang mga daig. Narinig ng Panginoon. Sapagkat ang bayan ng Israel, ang bayan ng Diyos, ang bayan na kanyang minahal. Kaya tinawag niya si Moses upang magiging gabay na mailigtas ang bayan ng Israel mula sa kapangyarihan ng bayan ng Ehipto. At alam ko na alam nyo na ang kwento tungkol sa kasaysayan kung papaano sila lumabas sa bayan ng Ehipto kasama si Moses. At sa kanilang paglalakbay, ay may pangako ang Panginoon para sa kanila. Na kung saan sila ay dadalhin doon sa lugar na kung saan punong-puno ng karangyaan, ng kaginawaan, punong-puno ng pulot at gatas, kasaganaan doon sa bayan ng Kanaan na nilaan ng Diyos para doon sa bayan ng Israel. Pero ano ang nangyari sa bayan ng Diyos? Na maiksi lang sana yung araw upang marating nila yung Kanaan, pero umabot sila ng 40 na taon. At hindi lang ganun kadali, napakarami ang kanilang nagiging karanasan. Na kahit si Moses, halos umaayaw na sa kanila. Yung nga ng pagtanggap ni Moses noong 2 papa na bato na doon nakasulat ang 10 utos ng ating Panginoon. At sa kanyang pagbaba ay nakita niya na ang bayan ng Diyos, ang bayan ng Israel ay gumawa sila ng isang Diyos-Diyusan na larawan na isang baka na yari sa mga ginto. Na kung ating pag-aralan na sa paggawa nila na yaon ay naging kasangkapan nila si Aaron. Si Aaron na kapatid ni Moses na isa sa tinawagan ng Diyos na maging kaagapay ni Moses. Hindi niya nalabanan ang mga tao na kung saan ang panukala ay iipunin ang kanilang mga alahas na mga ginto upang gagawa sila ng isang larawan o ribulto upang kanilang sambahin. Isipin niyo yun. Kaya nung bumaba si Moses, ganun na lang ang kanyang galit. Ganun lang ang kanyang galit. At kanyang ibinato ang 2 tapyas na bato. At nasunog yung kanyang ginawang Diyos-Diyusan. At hindi lang po yun. Na kahit yung kanyang kapatid na si Aaron at saka si Miriam ay naghihimagsik. Galit sila doon kay Moses. Kaya karakaraka na si Miriam ay nagkaroon ng karamdaman na tila baga ay nagkaroon siya ng leprosy, ng kitong, namuti ang kanyang balat. Isipin niyo mga kapatid. Kapatid ni Moses mismo ay kinakalaban o lumalaban kay Moses. Hindi lang po yun. Napakaraming mga bagay, mga kapatid, na ang bayan ng Israel ay sila ay
nagagalit sa Diyos, sila'y nagrereklamo, sila'y nagdadabog. Pero, tinugon pa rin ng Panginoon ang kanilang mga hiling sapagkat si Moses ang nakikiusap sa ating Panginoon na kaawaan ang kanyang bayan ng Israel, na mula sa Ehipto ay patungong Kanaan. Hanggat ang Diyos mismo ang nakiusap kay Moses na pumili ng 70 mga matatanda na kung saan ang matatandang ito ay pagkalooban ng banal na Espiritu Santo upang maging kaagapay ni Moses na mga alaga sa bayan ng Israel. May tumugon. Pero alam niyo ba, na yung 70 ang dumating ay 68 lang dahil yung 2 ay hindi tumugon at hindi dumating. At itong 2 na ito ay naging sakit ng ulo ni Moses sapagkat kahit na ang 2 ito ay hindi naman humarap doon sa pakipag-usap sa Diyos, nagsasalita sila doon sa mga tao. At nagsasalita sila doon sa lugar kung saan sila nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya, nagkakaroon ngayon ng yung hindi ba naging align pangangalaga sa bayan ng Israel. Kumbaga, mayroon ng patnubay ang Panginoon pero mayroon pang umaalpas. At yung umaayaw at yung umaalpas, ayun pa yung naging balakid sa loob ng iglesia. Parang gano'n ang paglalarawan. Pansin nyo ba rin na pumili rin sila ng 12 spy upang manmanan ang Kanaan kung gaano ba katotoo yung sinabi ng ating Panginoon? At yung 12 spy na magkasama at sila ay nagdadala ng mga prutas sa kanilang pagbabalik. At habang nakaharap nila si Moses, ay di ba magkaiba din ang kanilang ulat, ang kanilang mga sinasabi. 2 lang doon ang nanindigan na kaya nating puntahan, kaya nating manirahan sa bayan ng Kanaan. Pero yung ibang spy nagsasabi negatibo para sa Kanaan at para doon sa bayan ng Israel. Ano po ba ang pinupunto ko, kapatid? Alam ko na alam niyo na ang kwentong ito. Pero ang pinupunto ko, na itong paglalarawan ng paglabas ng bayan ng Israel sa kanilang paglalakbay patungong Kanaan na pinangako ng Diyos para sa kanila. Mapapansin natin na napakarami po mga tinik, napakarami po ang mga kalso, mga pangyayari na kung saan lalong nakapagbigay ng kahinaan, nakapagbigay ng kabagalan sa kanilang paglalakbay upang makarating doon sa lupang pangako ng ating Panginoon. Kung titignan natin mga kapatid yung karanasan na yon, na pinahintulutan ng Diyos na mangyari at pinahintulutan ng Diyos na ating nababasa, na ating narinig at ating natunghayan. Mga kapatid, hindi nyo ba naisip na ang kaganapan na yon ay siyang kaganapan din natin ngayon sa ating paglalakbay patungong langit na bayan na pinangako ng ating Panginoon na doon sa langit na bayan ay doon ay wala ng lungkot, wala ng lumbay, walang kamatayan, walang gutom na maranasan ng bayan ng Diyos. Kalintulad sa Kanaan. At tayo din naman ay mula sa kadiliman ng kasalanan. At ang dahil sa ating Panginoon na si Jesus na pinatay doon sa Kalbaryo ng Krus, binigyan tayo ng pag-asa ng kaligtasan. Pero ano ang ating naging sitwasyon sa ating paglalakbay patungong langit?
Kagaya din tayo noong mga Israelites na marami din sa atin ang nagrereklamo sa ating buhay. Na pag tayo ay nagsamba ng araw ng Sabat, wala tayong makain. Panginoon, kung kailan ako naglilingkod sa inyo, saka naman ako naghihirap. Nag-iisip tayo ng karangyaan, nangarap tayo ng magandang buhay, nangarap tayo sa ating mga anak, para sa ating mga anak, para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating pamilya. Hindi natin alintana na yung ating mga pangarap ay katulad pala noong kanilang mga alahas na ginto na ginawang rebulto. Alam niyo mga kapatid, kung si Moses ay sinubok, kinalaban ng kanyang kapatid, tayo din, kayo din. Sino ba ang nagbibigay ng pagsubok sa atin? Yung mga tao ba na hindi natin kakilala? Hindi ba marami sa atin din ang nanghina sa panampalataya sapagkat sinusubok din kapwa mananampalataya, kapatiran sa iglesia? Di ba? Marami din sa atin mga kapatid na nanglupaypay na sapagkat tayo ay kinakalaban, tayo ay sinusubok ng kapwa natin kapatid sa laman. Inaaway tayo, kinainggitan tayo, kinukutya tayo ng ating mga mahal sa buhay na ayaw sa atin sapagkat tayo mga Seventh-day Adventist. At alam niyo pa ba natin mga kapatid na kahit sa loob ng iglesia, na bagaman lahat tayo ay nangilin ng Sabat, lahat tayo ay sumusunod sa lituntunin ng ating Panginoon, parang yung 12 spy na sinugo ni Moses, na tayo ay nasa loob ng iglesia, bagaman na alam na natin ang kaligtasan, alam na natin ang magandang pagbabalita, pero magkakaiba pa rin ang ating pag-uunawa at pananaw na kahit sa loob ng iglesia tayo nagtatalo-talo. Ganito ang larawan natin ngayon mga kapatid sa ating paglalakbay patungong langit na bayan. Alam ko at alam ninyo na kayo ay narito sa Macau. Mayroon kayo mga bagay na pinanghawakan sa buhay, literal man at spiritual. Maaring tayo ay nangarap para sa ating pamilya. At sa ating pangarap ay kasama natin ang ating Panginoon. Pero hindi kayo ligtas mga kapatid na kayo ay dumanas sa mga pagsubok. Dumanas ng paghihirap. At minsan ay tayo dumanas ng pangungutya. Nang dahil lamang sa ating pananampalataya. Mga kapatid, narito na tayo sa dulo ng kapanahunan na kung saan malapit na dumating ang ating Panginoon. Malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaya hindi maialis na ang naranasan ng Israelites sa unang panahon ay maranasan natin sa kasalukuyan. Pero aanhin ho natin mga kapatid na maangkin natin ang buong mundo, ngunit mawala naman ang ating kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Napakatuso ng Diablo. Napakatalino niya. Naglalatag siya ng karangyaan para sa bayan ng Diyos, para sa anak ng ating Panginoon, para sa bawat isa sa atin. Naglalatag ang Diablo ng mga bagay na mabaling ang ating isipan. Sa halip na tayo ay nakapokus sa langit, nabaling ang ating isipan at nakapokus tayo sa mga bagay na pangsanglibutan. Kaya mayroong pasubali at paalala ang ating Panginoon na ito po ay ating mababasa sa aklat ng ikalawang sulat ng Timoteo 3:1-5, na ang mga bagay na ito ay dapat ho natin nababantayan at dapat natin na iiwasan. Sapagkat ang mga bagay na ito mga kapatid, ito yung nilalatag ng Diablo. Ito yung pinaigting ng Diablo na makapasok sa bawat isa sa atin. Dahil ang mithiin ng Diablo na tayo ay mabigo at hindi makasama doon sa langit na bayan. Sabi nga,
nagalit ang dyablo, bumaba sa mundo na may dalang galit sapagkat alam niya na maiksi na lang ang kanyang panahon. Ano ang payo ng banal na kasulatan? Basahin ho natin ang ikalawang sulat ng Timoteo. Second Timothy 3, then 1 up to 5. Ang sabi po dito sa 1, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sa mga huling araw ay darating ang panahon na mapanganib. Bakit? Sabi dito, sapagkat ang mga tao'y maging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa sarili. Ganon din yung karanasan ng mga Israelites sa unang mga panahon. At ang sabi dito, at maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga gulang, mawalang turing, mawalang kabanalan. Mga kapatid, ako lang ba ang nakaramdam? Ako lang ba ang nakakita? Mga kapatid, itong walang turing sa mga magulang, napakalaganap ito ngayon. Yung mga kabataan, yung mga bata, kahit musmus pa, ay ang galing na pong sumagot sa magulang. At ang lulutong pa, magmura. Pansin niyo ba yun? Nag-iba na. Itong mga pabala, ito ng banal na kasulatan, ng salita ng Panginoon, ito mga kapatid ay nagiging makatotohanan sa kasulukuyan. Ang sabi dito, maibigin sa salapi, kadami na mga kapatid, marami. Kahit nga ang kapatid sa laman ay nag-aaway dahil lamang sa mana, marami yan ngayon. Ano pa? Marami ang walang kabanalan. Kahit na sa loob ng simbahan, marami, mga kapatid, na nagsasamba pero naging iba na ang takbo ng pananambahan. Na kahit sa loob ng iglesia, ay pumapasok na yung mga programa, mga sistema na hindi na kanais-nais, na hindi na angkop sa harapan ng ating Panginoon. Ano pa sabi dito? Sabi sa 3, walang katutubong pag-ibig. Wala ng pag-ibig. Kahit nga ngayon mga kapatid, mawalang galang na, wala ng pag-ibig kahit na mag-asawa, nag-aaway, naghiwalay. Kahit nga sabi ng banal na kasulatan ay hindi po pwedeng mag-asawa ang isang mag-asawa na kahit magkahiwalay kayo hanggat hindi mamamatay yung kabiyak ay hindi ka pwedeng mag-asawa. Pero ngayon, mga kapatid, konting kibot, iba na kasama. Di ba? At isinusulong ang divorce. Isipin niyo mga kapatid, walang pagpipigil sa sarili. Mga mababangis. Isipin niyo mga kapatid, ang bangis ng mga tao ngayon. Sa kalsada yung tinatawag na road rage, mga kapatid, matindi. Nagmumura, nagsisigawan sa kalsada. Kahit sa mga palengke na nagtitinda, makikita ninyo kung gaano na kabangis ang mga tao. Ang sabi pa rito, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga palabintangin, maibigin sa kalayuan kaysa mga maibigin sa Diyos. Sa 5, ang sabi dito, na may anyong kabanalan, datapwat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Ang sabi po, lumayo din naman kayo sa kanila. Mga kapatid, ang paglalakbay ng Israelites noong unang panahon, kung paano sila inusig, paano sila tinukso, paano sila ginuyo ng kapangyarihan ng dyablo upang salungatin ang ating Panginoon. Ito rin ang ating naging karanasan ng ating paglalakbay sa panahon na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Pabala po, lumayo ho tayo sa mabagay na ito. Mga kapatid, malapit na pong dumating ang ating Panginoon. At alam ko na pati sa atin ay daranas ng mga pagsubok. Pagsubok na halos hindi natin kakayanin, pero dapat kakayanin ho natin sapagkat pagka mapanagumpayan natin ang mga pagsubok at kahirapan na ito, ang kapalit naman ay buhay na walang hanggan. Mga kapatid,
sa oras po ito, nawa po ang bawat isa sa atin ay patatagin ng ating Panginoon. Tayo po mga kapatid ay manatiling nakahawak, naka-anchor doon sa kamay ng ating Panginoon. Na kahit kayo nandito sa Macau ay malayo sa inyong mga pamilya, ngunit malapit kayo sa mga pagsubok at mga tukso. Patatagin ninyo mga kapatid ang inyong mga sarili at kasamahin nyo lagi ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at ang banal na Espiritu ay lagi ninyong imbitahin na mananahan ho sa bawat isa sa atin upang ang lahat ng bagay na ating kinaharap ay kaya ho nating malagpasan. Mga minamahal mga kapatid, nawa po ay hindi maging hadlang ang inyong kalagayan na kayo ay nasa dayuhang lugar, ngunit bagaman na kayo'y malayo sa pamilya mga kapatid, manatili ho kayong nakakapit sa ating Panginoon. Ang ating titignan ho kapatid, ang ating pong darating. Ang ating darating. Pagpapalayan ho tayo ng ating pong may kapal, at ako po'y nananalangin na nawa po sa ating pong buhay ay magkaroon ho tayo ng kapanatagan, magkaroon ho tayo ng matatag na paniniwala at pananalig, panampalataya sa ating Panginoon. Baunin ninyo kapatid ang patnubay at pagpapala ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo.